Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at nagahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, isang araw, isang madaling araw, o magliliwanag pa lamang, isang babae, maaring isang ginang, ang lumabas mula sa isang tahanan. Isang magarang tahanan na masasabi natin ang manakatira ay may kaya sa buhay. May bitbit o may dala itong isang malita at binarada ang isang taxi na noon ay parating. At ang sabi ng ginang doon sa driver, "Iho, ihatid mo ako. Ituturo ko sa iyo kung saan. Ngunit bago tayo pupunta doon, may mga dadaanan muna tayo." At ang sabi ng driver sa kanyang sarili, hindi naman siguro ito isang masamang tao. Kaya isinakay niya ang babae. Isinakay niya ang ginang. At may mga pinupuntahan sila, dinadaanan. At sinasabi ng ginang kung bakit sila napadaan. Hanggat napadaan sila sa isang subdivision. At ang sabi ng babae, "Iho, anak, dito nakatira ang aking 3 anak. May kanya-kanya na silang mga pamilya at maayos ang kanilang pamumuhay. At ngayon, pwede na tayong pupunta sa talagang kong pupuntahan. Ihatid muna ako. Ituturo ko sa iyo kung saan." So, sunod-sunuran lamang ang driver. Dahil mukha namang maganda nga ang pag-usap sa kanya ng ginang. Ngunit nang dumating sila sa isang lugar, nabigla ang driver. Sapagkat ang sabi ng ginang, "Iho, dito mo ako ibaba. Dito na ako titira habang buhay. Maaring ikamamatay ko ang pagkahiwalay ko sa aking mga anak. Ngunit dito na ako titira." Nabagabag at parang ang sabi ng driver, gusto niya mapaiyak sa mga sandalang yan sapagkat nang tiningnan niya ang papasukan ng ginang, nakita niya ang isang, nakita niya ang mga titik na nakatatag sa mismong gate ng nasabing babaan ng babae. Ang nakalagay, "Home for the abandoned." Home for the abandoned. Na ang ibig sabihin, kanlungan, tirahan ng mga taong mga napapabayaan. Yung mga taong napapabayaan, lalo na yung may mga edad, doon natitira. At alam ng driver, sapagkat hindi naman siya isang inosenteng tao. Alam niya na ang ginang na yan ay may mga problema sa buhay. At hindi na natin dapat malaman pa. So sa awa ng driver, wala naman siyang magawa. Bagamat napakalaki ng halaga na nakalagay sa metro ng kanyang taxi, umiling-iling na lamang ang driver. At buong kabababang loob na bumaba, binuksan ang pintuan ng sasakyan at pinababayaan din. Tinignan niya hanggang sa ito ay pumasok sa isang gate saan sinalubong ito ng isang lalaking maaring siya ang caretaker ng bahay, kanlungan ng mga itinatakwil ng lipunan.
ang bahay na yan, ang tirahan na yan. Mga anak, napaka daling ipaliwanag ang bagay na ito. Hindi na natin kailangan ipaliwanag pa. Alam natin kung ano ang maaring nangyayari. Maaring kung ano ang iniisip ng inyong kagabay sa mga sandaling ito. Ayan din ang inyong iniisip sa ating maikling salaysay. Na ang ginang na yan ay napabayaan ng kanyang mga anak. Maaring ang ginang na yan ay nasaktan at masakit man sa kanyang kalooban, umalis siya sa kanilang tahanan. Sapagkat ang huli niyang itinuro bago sila tumuloy sa bahay kanlungan na yan ay ang mismong subdivision, isang magarang subdivision na tinirahan ng kanyang mga anak. Maaring hindi siya sinaktan, hindi siya itinaboy. Umaari din siyang itinaboy, kaya siya nasaktan. Alin man sa dalawang yan, maaring yan ang nangyari. Maaring hindi na siya dinadala o hindi na siya pinapansin. Kaya siya nasaktan at napili niya na siya ay tutuloy sa mga home for the abandoned. Napakasakit isipin ng bagay na ito, mga kagabay. Kaya tayong mga anak, ano man ang ating katayuan sa buhay, sa pagdating ng mga araw na matanda na ang ating mga magulang, ang ating ina, ang ating ama, huwag natin silang pabayaan. Huwag natin silang saktan, physical man o emotional o mental. Alagaan natin. Mahalin natin ang ating mga magulang sa pagdating ng kanilang silim sa buhay. Mahirap kapiling o kasama sa bahay ang mga matatanda. Maaring puresyo, maaring makulit, higit pa sa mga batang pasaway. Ngunit mahalin natin sila. Sila ang nagpalaki sa atin. Sila ang nag-aruga sa atin mula nang tayo ay lumabas sa sinapupunan ng ating mga ina. Maaring may mga pagkakamali ang ating mga magulang sa kanilang pagpapalaki, sa kanilang pagdisiplina sa atin. Ngunit hindi ito dahilan upang atin silang pababayaan sa kanilang pagtanda. Habang sila ay nabubuhay, mahalin natin sila at alagaan. Ipadama natin sa kanila ang kanilang pagmamahal sa atin nang tayo ay kanilang pinalaki. Tularan natin ang ating Panginoong Hesus sa pagiging masunuring anak. Si Hesus, isang Diyos, nagiging tao. Ngunit, nung pagkakataon na siya ay pinilit ni Maria, nagagawa ng isang milagro sa Kana. Sinunod niya si Maria kahit na sinabi niyang, babae, hindi ko pa panahon. Ang ibig sabihin, hindi pa siya oras na siya magpapakita na isa siyang Diyos at gagawa ng isang milagro. Ngunit sa mga sandaling yan, sinunod na Jesus si Maria bilang kanyang ina, bilang siya ay isang Diyos na nagiging tao. At tularan natin si Jesus sa kanyang pagiging masunurin sa Ama nang siya ay sinugo upang ating magiging tagapagligtas, tagatubos ng ating pagkakasala. Sinunod niya ang Ama. Sinunod niya hanggang kamatayang nakapako sa krus. Mga anak, masakit mang sabihin, marami ang suway sa atin. Huwag tayong magiging suway, huwag tayong magiging pasaway. Hanggat buhay ang ating mga magulang, ina o ama, ano man sila kapasaway para sa atin, sa kanilang pag-uugali, masama man ang kanilang pagpapalaki sa atin, magulang pa rin natin sila na dapat nating sundin, dapat nating mahalin, dapat nating alagaan hanggang sa ating kamatayan, hanggang sa kanilang pagyaw sa mundo.